Si Master Cyrus at Master Marcus ang ipinagmamalaki ng Pamilya Storm. Walang makatalo sa kanila. Hindi tulad ng isang talunan na walang pinagbago sa 5 taon. Ngunit ang sementeryo na ito ay malinis. Parang nilawayan ng aso. Narinig ko ang talunan na to na matayan ng ina noong bata. At nakadikit sa matandang babae. Nililinis ang mga libingan buong araw. Lola, pupunta na po ako mag-ensayo. Shit. Walang hiya. Narinig ko ang iyong galing ay nalinang sa gitna ng mga patay. Ipakita mo ang ilang galaw. Umalis ka. Umalis na tayo. Nakuha mo na ba? Nagilingkod po, Master. Nahanap ko na po ang halamang gamot. May iba pa ba? Ang Demon Clan ay sinira ang harang ng aking sekta. Humihingi po ako, Master. Iligtas kami! Hindi ako makikialam. Ngunit ikaw ay magsilbi bilang kanyang babae. Sa paraang yan, lahat ng problema ay madaling malutas. Kung makaliligtas ito sa sekta, handa akong pakasalan ng sinuman. Pakasalan? Hindi ka karapat, dapat maging asawa niya. Ang nararapat lang sa iyo ay maging katulong niya. Sa 3 araw, sa buong kaharian, walang makatalo sa kanya. Sa 1 araw, lumilipad ang rock, pataas ng pataas, hanggang 90,000 milya. Lola, ako. 10 taon na ang nakalipas. Sinelyohan ko ang iyong siyam na Yang Meridian, gamit ang mga gintong karayom. Ngayon, ang pampawala ng selyo na elixir na ito, ang susi sa lahat. Sa loob ng 3 araw, babalik ang dragon sa dagat. Ang lahat ng ilog ay dumadaloy sa karagatan. At sa huli ay bumubuo ng isang malakas na alon. Sa 3 araw, malalaman mo kung gaano karami ang enerhiya ng langit at lupa ang naipon sa loob ng 10 taon. Ngunit ngayon, wala ka pa ring lakas. Huwag pilitin ang iyong lakas at magmadali sa tagumpay. Huwag mag-alala. Itatandaan ko, 10 taon na malamig, ngunit mainit pa rin ang dugo ko. Bumalik ka sa Pamilya Storm. Sa Skyvale Martial Arts Tournament, subukan mong lumaban. Ituring mo na lang itong isang pagsubok. Magaling! Ganyan dapat ang isang anak ng Pamilya Storm! Ganyan dapat! Puno ng Pamilya Storm, lumakas talaga sina Cyrus at Marcus. Walang duda. Sa pagkakataong to, sa paligsahan ng pamilya, ang aming pamilya ay tiyak na magpapatunay ng sarili. Wow, ang galing nila. Talagang lumakas sila. Sayang lang si Leo. Hindi man lang karapat-dapat maging sparring partner. Itay! Ako'y bumalik! Bakit bumalik na naman ang talunan na yan? Itay! Lolo! Gusto kong sumali sa Skyvale Martial Arts Tournament. Narinig ko ba ng tama? Ang talunan na yan gusto sumali sa tournament? Leo, hindi ka nga marunong mag-martial arts. Anong balak mo? Umuwi ka na. Itay, bilang iyong anak, nararapat lang na gawin ko ang aking bahagi para sa pamilya. Wow. Siya bang walang kwentang kapatid natin? Ano yan? Sa wakas na pa siya lumabas sa sementeryo? Kung hindi nila alam, akala nila ikaw ang tunay na anak ng matandang bruha. Cyrus, medyo sumobra ka na. Ano man ang mangyari, miyembro pa rin siya ng Pamilya Storm. Sapat na! Leo,
Kahit hindi ka marunong mag-martial arts, meron kang hangaring suportahan ng Pamilya Store. Papayagan na kitang sumali. Walang pakialam ang kamao sa tatamaan. Kung may mangyari sa'yo, ikaw lang ang mananagot sa kahihinatnan. Tanggap ko po, Itay. Buhatin ko ang lahat. Oh, walang pakialam talaga ang Storm sa reputasyon nila. Pinapalalas talaga nila walang kwentang anak labas. Sa tournament na ito, isa sa mga Baron sigurado makakapasok sa top 3. Sa sandaling makapasok sa sekta, ang pamilyang Baron ang magdidikta sa Sky Bay. Bakit ba nila dinala ang talunan na yan dito? Mapapahiya niyang buong pamilya Storm. Tama! Tayang kaya ko pa siyang talunin. Sapat na. Tahimik. Kung marinig ng ibang clan, lalo tayong magmumukhang katawa-tawa. Unang ronda, bato ng pagsubok sa lakas. Itong isang meteorite mula sa langit may bigat na 8,000 kilo. Ang makapagpabugbog ng bato gamit ang lakas ng palad, ang pinakamalayo ang mananalo sa ronda. Ang pamantayan ng pagsubok, ilabag ito ng 3 talampakan at makakapasa ka. 10 talampakan ay napakahusay. 20 talampakan ay nangangahulugang isang talentong pinili ng lahat. Ako muna! Siyang pangalawang anak ng pamilyang Bai. Balita ay ang kanyang chi cultivation ay napapakita na ng resulta. Wow! Magaling! Magaling! Napakahusay! 3 talampakan at 5 pulgada. Nakapasa. Turn ko na! Chiprut talampakan. Napakahusay. Magaling! Magaling! Yan ang anak ko sa pamilyang Bai. Ganun lang? Papakita ko sa inyo. Cyrus, umasa kami sa iyo. Huwag po kayo mag-alala, Ama. Maganda ang magiging resulta. Hindi ako katulad ng mga talunan. Talampakan! May talentong pinili ng langit! Magaling! Di makilalang performance! Salamat! Magaling! Walang kamatay! Di makilala! Ako na. Dalawampung talampakan! Isang napiling talento! Ang pamilya Storm ay may 2 talento na may mataas na rating. Magiging kanilang panalo sa tournament na ito. Hindi pa natakita ng lakas. Yung galing sa pamilyang Baron? Sa galing nyo, ang masasabi ko lang. Puro talunan! Magaling! Siyang anak ko! Walang katulad. Kaya naman siya ay pinagmamalaki ng Barons. 29. 29 na talampakan. Isa pang napiling talento. Magaling. Isang talampakan na lang. Halos umabot ang 30. Parang hindi niya pa. Ginamit ang buong lakas. Itay, huwag mag-alala. Hindi ko pa ginamit ang buong lakas. Sa loob ng 15 minuto, babalik na ang lakas ko. Sa ngayon, kalahati na ang bumalik. Sapat na ito para sa pagsubok na ito. Ang lahat ng ilog ay dumadaloy upang bumuo ng malakas na alon. Sa 3 araw, babalik ang dragon sa karagatan. 10 taon na. Ako, si Leo Storm. Gugulat sila lahat. Sunod, natira na lang yung talunan ng pamilya Storm. Gaano kalayo ang kaya niyang abutin? Hindi abot ng 2 talampakan. Yung payaso? Seryoso, sa tingin ko, hindi niya man lang magagalaw. Baka siya ang magtala ng pinakamababa sa tournament.
Siguro ang talunan na to ay sasayang lang ng oras. Sa totoo lang, pwede rin itong patawanin tayo. Ama, sinabi ko na sa'yo, hindi dapat natin siya pinayagang umakyat. Pinapahiya lang niya ang pamilya natin. Tama. Hindi dapat natin pinayagang lumaban. Mapapahiya lang tayo. Wala man lang gumalaw. Ang tawa ko! Baba ka na lang. Leo Storm, nag-fake. Nakalimutan kong kontrolin. Siguro masyado ako malakas. Hindi ko akalain na ganun kaluwag ang bato. Nabasag! Nakapasa ba si Kuya? Isa lang ang meteorito. Walang kapalit. Dahil nabasag niya ang bato, pagtunay na malakas siya. Swerte lang yan. Malinaw na ang batang ginuko ay gumamit ng napakalakas na puwersa na ang bato ay may bitak na. Swerte lang ang batang to. Tama, suwag kung nakapasa. Siya lang naman isang maliliit na isda. Swerte lang talaga siya. Swerte lang talaga. Sa tamang oras ka lang tumama. Sa lakas ni Leo, hindi niya mababasag ang bato. Sa tingin ko, ang pinagsamang lakas natin, ang dahilan ng bato ay nasa limitasyon na. Siya ka lang siya tumama. Ang swerte ay bahagi ng lakas. Di ba? Ang nakapasa sa pagsubok ng lakas ay makakapagpatuloy sa susunod na round. Idineklara ko ang simula ng paligsahan. Grand Baron ng pamilyang Baron ay hamon sa lahat ng bayani. Ako na Blaze Ashford ng pamilyang Ashford. Hiling ko ang iyong gabay. Gabay mo ang ulo mo! May personal na alitan sila. Walang duda. Si Blaze na yon, akala mo siya ang pinakamagaling at ninakaw ang nobya ng kawawang iyon. Kung di galit yan, di ko alam kung ano... Ama, hayaan akong gawin ito. Maging God, Cyrus. Susunod! Naging mas kawili-wili na? Ipakita mo ang iyong lakas. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang iyong pamilyang Storm. Ang lakas mo kasarin, ang pamilyang Baron! Oras na para turuan ka ng leksyon. Ang iwas lang ang kaya mo? O minamaliit mo lang ako? Sige, hindi na ako iilag. Panurin mong mabuti. Palpak? Sagali lang ngayon? Nagawang asarin ng pamilya ko? Sinusubukan ni Lance Baron, sirain ang pamilya Storm. Oo nga, si Cyrus Storm ay talagang Pinili niyang pang-asarin si Lance Baron sa lahat ng tao. Malalim na ang problema ng Storms ngayon. Oo nga. Ama, hayaan akong humawak. Kung hahayaan natin silang pahiya tayo ng ganito, maging katatawanan na lang ang Storms. Mag-ingat. Kung talagang hindi mo kaya, sumuko ka na lang. Ako si Marcus Storm ng Pamilya Storm. Pakiusap. Huwag ka na magsalita! Magaling!
Ang talunan ng Pamilya Storm. Yun lang ang kaya mo? Kawawa. Hindi match si Marcus sa kanya. Ang aking selyo masasala sa 15 minuto. Kung makakapagtiis ka pa ng kaunti, naniniwala akong mapapabagsak ko siya. Napatama niya! Marcus, umilag ka! Marcus, sumuko ka na! Kung mapatuloy ito, mapapatay ka niya! Walang kwenta pa rin ang Storms. Di ko alam kung saan mo kinuha ang lakas ng loob para asarin ang Barons. Walang takot sa pagkakataong ito. Una tayo. Dapat tayo sumuko. Mamatay si Marcus. Hindi tayo pwede sumuko, kundi ang Storms magiging huling lugar. Hindi tayo magiging huling lugar. Sino ka ba para magmayabang dito? Sa tingin ko, mas gugustuhin ni Marcus mamatay kaysa makita ang Storms na huling lugar. Ano ang ginagawa mo? Tournament arena ito. Uubusin mo ako dito. Sumusuko kami! Ilabas si Marcus doon! Basura lang kayong lahat! Patayin ko kayong lahat! Aumanhin. Lord Sterling, walang natitira sa Storm sa lalaban. Dapat sila malis, di ba? Idineklara ko, wait lang! Mayroon pa ang Pamilya Storm! Leo, anong ginagawa mo? Gusto mo bang lalong mapahiya ang pamilya natin? Ama, kung gusto niyang pumunta, hayaan mo. Hindi ba siya lumalaban para sa Storms? Ang pamilya, Storm, ang huling mapapahiya ngayon. Ang kahiyan, Dahil lang sa hangal na si Cyrus. Ang unang nang aasar. Kung hindi, hahabol pa ba sila? Tama. Marahil ang Pamilya Storm at Pamilya Baron ay matagal nang may galit. Ama, hindi matatalo ang Storms. Habang nandito ako, Impossible. Ang talunan ay hahamon kay Lance Baron. Believe na ba siya? Gusto niya magpanggap na bayani? Parang gintong karpa, matagal na nagtagos sa ilalim. Na yon ay lumilipad upang maging isang tunay na dragon sa kalangitan. Durugin siya. Ang lahat ng kahihiyan na aking tiniis, samantala sa loob ng dekada. Ngunit, mainit pa rin ang dugo ko. Leo Storm, ikatlong anak ng Pamilya Storm, naghahamon ng laban. Lance, alam mo ba ang pinagdaanan ko sa nakalipas na 10 taon? Uhaw ka sa kamatayan! Masyado kang mahina!
Magaling! Magaling! Hindi maaari. Paano siya naging ganon kalakas? Hindi maaari. Imposible talaga. Ama, alam ko na. Kayang-kaya ni Leo. Si Leo ba talaga ang anak ko? Sinuko ko. Sumuko ako. Nabayaran ko na ang isang matandang elder ng sektang Stormweaver. Si Lance lang ang makakapasok sa sektang iyon. Walang pag-asa ang pamilya Storm. Kahit gaano katalino, ano ngayon? Palalo ang pamilya Storm. Ang dalawang batang Baron ay natalo. Ang pamilya Baron ay natanggal. Leo Storm, pumili ka ng susunod mong kalaban. Ang mga matandang elder ay dumating. Ang mga matandang elder ay dumating na. Nandito na si Matandang Fia. Yumuko at magbigay galang. Magandang araw, Matandang Tia! Ang aking disipulo, hindi susuko sa matanda sa mababang mundo. Matandang elder lang siya. Bakit hindi kayo muko sa harap ni Matandang Fia? Sa paligsahan na ito, walang alinlangan na ako ang kampiyon. Karapat, dapat akong maging inner disciple. Ayon sa batas ng sekta, ang inner disciples hindi kailangan magmano sa mga elder. Ikaw! Tama ka. Pero anong dahilan? Para kang sigurado na makapasok ka sa aming sekta. Ang mga patakaran ay itinakda ng sekta. Ang kampiyon ay magiging inner disciple. Ang kampiyon? Ako ang magpapasiya kung sino ang kampiyon. Ako ang magpapasiya kung sino ang kampiyon. Ang mayababang na batang ito ay nasaktan ang mga matandang elder. Kahit man siya manalo, hindi siya makapasok sa sektang ito. Bukod pa, ang matandang elder ay nangako mismo na ang anak ko ay magiging inner disciple. Lord Sterling, matapos kong talunin si Lance Baron, wala naglakas loob na hamunin ako, tama? Kaya may pagdududa ba na ako ang unang pwesto? Wala. Sino ka? Ako si Leo Storm, pangatlong anak ng pamilya Storm sa Skyvale. Leo Storm, pangatlong anak ng pamilya Storm. Walang respeto sa sekta, walang respeto sa mga elder, at nagpapasya ng walang pag-iisip. Ang kanyang karapatan na sumali sa sekta ay kinansela na. Paano nila nagawa ito? Paano kumilos ang sekta? Ama, Si Leo ang may kasalanan. Walang respeto sa matatanda. Mayabang na siya. Bakit pa ipagbabawal ang kanyang pagpasok? dahil may kaunting galing, di na niya iginagalang ang mga matandang elder. Ang pamilya Storm nagbago mula sa tuwa patungo sa kalungkutan. Oo nga, deserve ni Leo Storm yan. Akala niya ngayon, siya na. Di niya man lang iginagalang ang mga matatanda. Lance Baron ng pamilyang Baron. May mabuting ugali at may galing sa martial arts ay tatanggapin sa sekta bilang inner disciple. Magaling! Ang sekta namin, palaging pinapahalagahan ang ugali. Ang tulad mo na walang respeto, hindi lang hindi karapat-dapat. Hindi karapat-dapat magsanay ng martial arts. Walang martial virtue, balang araw, magiging banta ka sa iba. Walang martial virtue, balang araw, magiging banta ka sa iba. Sang-ayon ako! Paki, matanda! Sirain ang buhay ng basura na ito at ibalik ang karangalan ng ating mundo ng martial arts! Paki, matanda, sirain ang buhay ng basura na ito at ibalik ang karangalan ng ating mundo ng martial arts. Ganun na lang. Pinapayagan ko ang iyong kahilingan. Sa ngalan ng sekta, sisirain ko ang iyong dahil sa iyong hindi marangal na gawain. Puputulin mo ang martial foundation ng isang tao? Walang pagdinig? Ganito ba ang hustisya ng sektang Stormweaver? Parang may galing ka rin. Ngunit, naniniwala ka bang ang mahinang lakas na ito ay sapat para labanan ako? Ang tanga. Plano ko lang sirain ang iyong martial arts. Pero ngayon, dahil matigas ang ulo mo, siguro papatayin na lang kita dito. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Ang henyo na nabigo ay hindi henyo. Itay, tulong po kay Leo. Iligtas siya. Gamit ang anong lakas. Siya ay isang matandang elder ng sektang Stormweaver. Siya ay mag-aatake na.
Paano nangyari to? Sa liblib na Skyville na to, may nakaharang talaga sa aking atake? Imposible. Sa tingin mo sapat na para patayin ako? Pasagin. May lakas ka pang lumaban? Dinala pa niya ang mga piling gwardiya ng kanyang sekta. Si Thea ay hindi ordinaryong babae. May talent na nga, pero dito na lang. Ngayon, tatapusin kita gamit ang espadang ito. Ngayon, tatapusin kita gamit ang espadang ito. Kailan pa, ang isang simpleng elder ay naglakas loob. Sakta ng aking disipulo? Sino ka? Okay ka lang? Okay lang po, Lola. Matanda. Ang matandang babae ay tagabantay lamang ng sementeryo galing sa Skyvale. Palaging nakasama ang mga mababang uri. Hayop! Ang lakas ng loob mo! Tagabantay ng sementeryo? Matanda, kahit kapatid ko si Leo Storm, illegitimate lang siya. Papaputulin ko ang lahat ng ugnayan niya. Kaya po matanda, huwag po ninyong hayaan na maapektuhan ang tingin ninyo sa pamilya Storm. Ngayon ko lang naintindihan. Kung itatako ng pamilya Storm ang kahihiyan na ito, papatawarin ko ang pamilya mo. Sa katunayan, bibigyan pa kita ng pwesto bilang outer disciple ng aming sekta. Pwede kitang bigyan ng pwesto bilang outer disciple ng aming sekta? Sino ang mag-aakalang ang Storms makakakuha ng ganitong pagkakataon? Isakripisyo ang walang kwentang anak para sa pwesto sa sekta. Salamat sa awa ng matanda. Kung hindi, buong pamilya Storm mapaparusahan dahil sa talunan. Magpakabait kay matanda! Bibigyan kita ng 5 segundo para pumili. Ama, narinig mo ba? Tanggalin na ang basura na yan. Ang pagkakataon natin. Ama, wag po. Bagaman si Leo ay anak ng pangalawang asawa, anak mo pa rin siya. Kapatid ko siya. Ama, isipin mo ang kinabukasan ng pamilya. Si Leo ay mayabang, walang respeto. Naglakas loob siyang insultuin si matanda. Hindi siya makakaligtas. Huwag mong idamay ang buong pamilya sa kanya. Kung ipapalayas mo si Leo ngayon, ay papatayin ko ang sarili ko dito mismo. Kumuha ng brush at tinta. Leo Storm ay ipinabukod. Ang kanyang mga gawa ay nagdulot ng kahihiyan sa amin. At hindi na siya ang aking anak. Buhat na yon, wala na siyang pakialam sa amin. Ama, sa 18 taon, meron ka bang minsang tiningnan ng aking mga mata? Sektang Stormweaver. Wala akong intensyon. Nasaktan kayo. Wala akong pagpipilian. Ako'y tatapos na sa Pamilyang Storm. Dahil ang iyong pamilya ay pinutol na ang lahat ng ugnayan sa basura na yan sa ngalan ng sektang Stormweaver, ako ang papatay sa kanya. Walang hiya kang matanda. Ang lakas mo hampasin ako. Patayin siya ngayon. Lola, ganun kalakas. Hindi mo ako mahahampas. Ang nanay ko ang puno ng matandang elder ng sekta. Si Leo Storm ang aking disipulo. Mula ngayon, sinumang manggulo sa kanya ay haharap sa akin. Hindi ako naghahanap ng gulo, pero hindi ako natatakot dito. Halika, Leo. Sumama ka sa akin? Tigil! Sa tingin mo, pwedeng manakit at umalis lang? Tuong ito ng sekta.
makatawag ito ng tulong. Di magtatagal, ang pinakamalakas ay darating. Sa tingin mo ba, kayo dalawa, makakatakas pa? Lano kitang patawarin, pero ayaw mong mabuhay, ganun ba? Ipatawag mo lahat ng mga eksperto mo. Aantayin kita. Dito lang. Anyabang! Patayin ko kayong dalawa sa arid abyss. Doon kayo maghihirap sa sobrang uhaw. Hindi kayo mabubuhay o mapapahinga ng matiwasay. Sino ang may lakas ng loob labanta ang elder ng aming sekta? Sino ang may lakas ng loob na insultuhin ang elder ng aming sekta? Matandang Maya, matandang Brienne. Totoo nga silang matatandang intersect? Magamat elder si Ginang Thea, outer sect elder lang siya. Wait, baka ang kanyang ina ay hindi outer sect grand elder, kundi inner sect grand elder? Kung hindi, paano niya maatasan ng inner sect elders? Mataas ang posibilidad. Bagamat respetado ang outer elders, hindi sila makakahambing sa inner elders. Para tratuhin siya na ganito ng inner elders, ang kanyang pinagmulan ay napakalakas. Tama! Ang inner sect elders ng sektang Storm River ay napakalakas. Bawat isa sa kanila ay kilalang kilala. Kahit na isang hari ay rerespetuhin sila. Matandang Imogen, matandang Leona, mga matandang elder ng Marshall Hall. Oh my God! Kahit ang mga matandang elder ng Marshall Hall ay dumating lahat. Ang pinagmulan ni matandang Thea Ay talagang nakakatakot. Si Leo Storm at ang matandang tagabantay ng sementeryo ay siguradong mapapahamak ngayon. Ama, nakita mo? Kung hindi namin pinutol ang ugnayan sa talunan na yon, ang pamilya natin ay siguradong mapapahamak. Tinapon mo ang sariling kapatid para sa tubo. Pinahiya mo kami. Sapat na! Huwag na magsalita. Hindi nagkamali si Cyrus. Kahit anak ko, si Leo, patriarch pa rin ako ng pamilya Storm. Hindi dapat bumagsak dahil lang sa kanya. Sa sandaling matapos ang lahat, ibibigay ko ang pwesto sa sektang Storm Weaver kay Cyrus. Salamat, Ama. Salamat, Ama. Ina, tita. Ng sektang Stormweaver, matandang Thea, ay talagang anak ng puno ng matandang elder. At ang tita niya ng sektang Stormweaver, ang puno ng sekta, ay ang puno ng sekta. Ang dalawa ay siguradong. Tapos na ngayon, Thea, sino ang naggawa nito? Ina, si Jang masamang matanda. Sa harap ng lahat, pinahiya niya ako sa sektang Stormweaver. Kaya, ito ang tinatawag mong mga eksperto na ipinagmamalaki mo. Ang lahat ay narito na, diba? Ang tapang mong mag-asalbastos sa harap namin. Ngayon, ako mismo ang haharap sa'yo. Malalaman mo ang halaga ng pag-insulto sa aming sekta. Lola, ingat. Huwag Halala. Isang langgam lang sa ibaba, hindi ako masasaktan. Leo, panuurin mong mabuti. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking tunay na anyo. Sino? Sino ka ba talaga? Hindi pa kayo karapat. Dapat malaman kung sino ako. Leo, panuurin ng mabuti. Ngayon, kahit lahat ng Diyos sa langit ay lumitaw, papatayuin ko pa rin sila na lumuhod sa iyong harapan. Huwag mong sayangin ang lakas. Pinagselyuhan ko na ang inyong dugo. Di magtatagal, mamamatay kayo tulad ng mortal. Hindi! Mangyaring hindi! Master!
Master, mangyari makialam at tatayin ng bruha na yun. Maghiganti sa kahihiyan ng aming sekta. Master, mangyaring, parusahan ang masamang babae na yon. Walisin ang aming kahihiyan. Silence! How dare you slander Master Elara? Bunch of morons. Ngunit, bakit ko kayo naging disipulo? Master! Ang aking mga disipulo ay nagkasala at nakasakit sa inyo. Parusahan niyo po ako. Master! Narinig ko ba ng tama? Kanina lang ang pulo ng sektang Serenity. Tinawag talaga Ang tagalibing na master. Hindi. Hindi ka nagkamali ng marinig. Totoong totoo. Master, alam ko na ako'y nagkasala. Parusahan niyo po ako, Master. Master, paano kayo lumuhod? Sinabi kong manahime. Hindi mo ba naintindihan? Ang lahat ng inyo ay hindi kaya labanan ng buhok lamang ni Master. Alam ko, gusto mong patawarin ko sila? Sige, tanungin mo si Leo. Kung pumayag siya, hindi ko sila parurusahan. Chino, ako po ay nagkamali. Parusahan niyo po ako. Kung patawarin mo sila, maglilingkod ako sa'yo magpakailanman. Ang buong sektang Stormweaver ay susunod sa'yo bilang kanilang master. Ang Armory Pavilion, Treasure Pavilion, Scripture Pavilion, at lahat ng Secret Realms ay bukas para sa'yo. Kunin ang lahat ng gusto mo kung anong gusto mo. Gawin ang gusto mo. Ang mga gamit ng Lower Realm sect na ito ay walang halaga. Ngunit sa iyong sitwasyon na yon, pwede pa rin magamit para maiwasan ang problema. Tinatanggap ko. Salamat, Gino. Salamat. Please rise. Tumayo na kayo. Lahat kayo, lumuhod at yumuko kay Master Leo Storm. Tanggapin siya bilang inyong master. Kung may tumanggi, tatanggalin ko ang kanilang cultivation at ipapalaya sa sektang ito. Salamat, Gino. Kami, miyembro ng sektang Stormweaver, nagpapahayag ng katapatan kay Leo Storm. Hindi! Imposible! Paano nangyari to? Hindi pwede! Lahat kayo ay nag-aarte lang. Siya lang ay isang walang kwentang tao. Paano siya magiging inyong master? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Humahanap ka ng kamatayan? Master, kapatid siya ni Master Leo. Pasensya na, Master Leo. Hindi ko alam na siya ang iyong kuya. Parusahan niyo po ako. Pinutol ko na ang ugnayan ko sa Pamilya Storm. Pinutol ko na ang lahat na ugnayan ko sa Pamilya Storm. Hindi na siyang kapatid ko. At hindi ko rin siya kapatid. Kung hindi dahil sa inyo, hindi mapipilitan si Leo na putulin ang ugnayan sa atin. Wala siyang ginawang mali. Marcus, pupunta ka ba sa akin? Salamat sa kabutihan mo. Ngunit napagpasyahan ko manatili sa Pamilya Storm. Sa buong Pamilya Storm, si Marcus lang ang kinikilala kong pamilya. Ang iba sa kanila, walang kinalaman sa akin. Opo. Master Elara, ang Void Claw Demon Clan ay hamon sa aming sekta sa isang laban ng martial. Kung tayo ay matalo, maangkin nila ang spirit core ng aming sekta ayon sa taya. Kung mangyari yon, ang aming sekta ay mapipinsala. Nananalangin kami kay Master Elara at kay Master Led na iligtas ang aming sekta. Handa akong magsilbi bilang iyong alipin at sundin ang iyong lahat na utos. Hindi ka ba na ang kanyang alipin? Opo. Master Elara, may lumitaw na kakaibang henyo sa Demon Clan. Ang kanyang lakas ay kaharap ng aming mga matatanda. 2 beses na kaming natalo. Kung tayo ay matalo sa huling round na ito. Leo, ikaw ang pupunta. Isipin mo itong pagsubok. Bagaman ako ang iyong master, ito ay laban ng kapantay. Hindi ako makikialam. Kung ikaw ay mamatay, nangangahulugan lamang na kulang ang iyong kakayahan. Huwag kang mag-alala, Lola. Ngunit kung ang mga matatanda ay makikialam sa'yo o mga api sa'yo, tatanggalin ko ang kanilang mga kamay. Master Leo, ang hagdan ng Dragon Ascension ay kayamanan na naiwan ng isang makapangyariang sinaunang tao. Ang mga batang henyo lamang ang makapapatawid dito. Ngunit hanggang ngayon, walang nakarating sa tuktok. Ang Demon Clan ay 2 beses na tayong natalo. Kayong ito, kung matalo na naman tayo, natatakot ako ng ating sekta ay... Sinusubok nito ang likas na talento at potensyal? Tama. Habang mas mataas, mas malaki ang presyon. Maliban kung talagang may talento. Sa ngayon, ang pinakamalayo sa aming sekta ay si Fia. Umabot siya sa ika-14 na hakbang. Ngunit ang henyo ng Demon Clan umabot sa ika-43 hakbang. Maaring hindi pa niya binuhos ang lahat. At sinasabi na sa ika-60 hakbang pataas, harapin mo ang bantay ng langit.
Ang hindi matatag ang isip o hindi matatag ang pundasyon, agad na itatapon at magkakaroon ng permanenteng pinsala. Bantay ng langit. Huwag mag-alala, Leo. Matatag ang iyong pundasyon. Ang bantay ng langit ay galing lamang sa mas mababang mundo. Hindi ka nito apektuhan. Mayabang naman. Ang bantay ng langit batang ginoo ng Demon Clan. Hindi siya apektuhan? Kung talagang malakas, bakit hindi mo napatunayan ng mundo? Napatunayan ng mundo. Nagkita na naman tayo. Tungkol sa alo ko dati, napag-isipan mo na ba? Maging asawa ko at ipapagawa ko sa aking master na turuan ka ng personal. Garantado, mas maganda ang iyong kinabukasan kaysa sa sektang Stormweaver. Huwag ka na magsalita. Manalo ka muna, saka ka magyabang. Wow! Saan mo nahanap ang gwapong lalaking ito? Gusto mong makipaglaban? Kahit sino pa ang dalhin mo, pareho lang ang kalalabasan. Kayo ay siguradong matatalo. Masayang pagtitipon. Paano magpapatuloy ang ganitong kaganapan? Walang sektang Duskvale? Anong ginagawa mo dito? Di ka welcome dito. Wala kang pakialam dito. Tia, huwag kang maging malayo. Pareho tayong tao. Dapat tayo magkaisa laban sa mga demonyo. Huwag ka nang magpanggap. Alam ng lahat na ang sektang Duskvale ay malapit sa Demon Clan. Tiya mali ang pagkakaintindi mo. Ako, si Orion Rex, hinding-hindi makikipagkasundo sa Demon Clan. Huwag kayong mag-alala. Ako, si Orion Rex, siguradong mapapahiya ang Demon Clan. Ang batang ginoo namin ang pinakamay galing sa 1000 taon. Sa galing lang, walang makakahabol sa kanya. Tama! Ang mga sekta ninyong tao, hindi ba kayo walang kwenta? Wala kayong makapagpangalawa! Hindi ninyo kayo magpangalawa! Ang aming master ay nasa ika-20 hakbang na. Yung bata, nasa unang hakbang pa rin. Ang agwat ng batang ginoo namin sa kanila ay lumalaki na lumalaki. Si Orion Rex ang pinakamalakas na prodigy ng sektang Duskvale sa 1000 taon. Ngunit kahit siya ay natalo ni Zane Blackwood, gaano katakot ang talento ni Zane? Ang aming master ay nasa level 39 na. Yung tao, nasa ika-10 hakbang pa rin. Ang agwat ay napakalinaw. Tama, basura lang siyang tao. Paano niya maihambing ang sarili sa aming master? Kahit na ang banal na anak ng sektang Duskvale ay medyo mahina pa sa aming master. Ang galing! Sige, Master Zane! Ipakita mo ang iyong lakas! Basura lang talagang basura. 3 hakbang na lang at babasagin ko ang aking record. Ipapakita ko sa lahat kung ano ang tunay na walang kapantay na talento. Ang galing ni Zane Blackwood. Master Leo ay napag-iwanan na. May pag-asa pa ba? Ang batang ginoo namin ay nasa 38 hakbang na rin. Bagaman ngayon medyo nasa likod ni Zane, mas malakas pa rin siya. Na isa sa lalaking galing sa sektang Stormweaver. Ang sektang Stormweaver, patuloy na pinapahiya ang lahing tao. Abangan natin ang resulta. Ang daan ng kultibasyon ay mahaba at ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa mabilisang pag-unlad.
Sa mga panahon, maraming may talento nagsimula tulad ng bituin, ngunit nawala sa gitna. Habang maraming nahuhuli, nang una rin sa huli at nakamit ang pinakamataas na liwanag. Ang hagdan ay may 99 hakbang at bawat isa ay pagsubok. Magdeklara ng tagumpay ngayon ay masyadong maaga. Ang tunay na talento ay parang dragon na nagtago sa malalim na kailaliman. Unang tahimik, Ngunit kapag sumigaw, ang buong mundo'y nanghinginig. Pagkakaisa ng langit at lupa. Isang pangyayari na nagaganap lamang sa may napakahusay na talento. Si Master talaga ay isang napakahusay na talento. Parang ang lahing tao ay hindi puro talunan. Salamat sa papuri. Ngunit ako ay medyo malayo pa sa'yo. Si Master ng palabas ng gintong aura. Yung basura galing sa sektang Stormweaver, hanggang ika-20 hakbang lang. Mukhang malapit sina Orion at Zane. Sila ay nagkakampi. Ang pakikipagkasundo ng sektang Dustville sa Demon Clan ay hindi lihim. Hayaan na lang siya. Tingnan natin kung handa na siya. Harapin ang kahihinatnan nito. May ilang malalaking tao ay ayaw ng pagtataksil. Ang talunan na tao, ha? Siguro hindi na siya makahakbang pa. Oo, mukhang ganun nga. Ang hagdan ng Dragon Ascension ay sumusubok sa likas na talento. Ang talento ng tao ay malamang nasa limitasyon na. Yun lang ang kaya niya? May lakas ba siyang labanan ng aming master? Mayabang talaga siya, walang utak. Tama. Palagi sinasabi ni Lola, ang pag-iensayo ay parang umakyat ng bundok. Hindi mahalaga kung gaano kabilis, kundi kung gaano ka-steady. Hindi pwede. Hindi pwede ito! Bakit? Paano nangyari ito? Ang hagdan ng Dragon Ascension sumusubok sa katatagan ng espiritu ng isang tao at kung matibay ang kanyang pundasyon. Ang hirap. Ang hirap ng mga hakbang na ito ay hindi lang dagdag. Ito ay dumadami ng exponential. Master Leo ay nakarating na sa ganoong antas. Manood lang. Imposible! 5 hakbang ng sunod-sunod. Hindi ko magawa yan. Paano nagawa ng basura ang bagay na to? Sektang Stormweaver. Akala ko, hindi lang kayo marunong. Pero hindi ko akalain na manluloko kayo. Kaya pala manloloko. Akala ko talaga ang lakas ng basura na yan. Manloloko talaga siya. Sino pa makakagawa nito? 25 hakbang ng sunod-sunod. Manloloko? Dapat siyang ma-disqualify. Manloloko. Heke! Hindi totoo. Alayasin siya sa kompetisyon! Walang problema. Bakit natin babaan ng antas sa mga tanga na to? Manloloko? Kayong mga tinatawag na henyo ay talagang kaawa-awa. Siya ang pinakakamanghamanghang henyo ng panahon natin. Sunod-sunod niyang nilampasan ang 5 hakbang 3 beses. Ang kanyang pundasyon ay hindi kapanipaniwalang matibay. Oras na! Sektang Dustville at Demon Clan! May lakas kayong umatake? Isang paligsahan lang ito. Bakit hindi kami makatake? Tama, ang Sektang Dustville at Demon Clan ay nagkakampi. Ngayon, ay nagawa ninyong saktan ang isa sa pinakamahusay na tao, mga taksil! Mga taksil? Ginagamit lang namin ang mga taktika sa paligsahan. Grabe ang akusasyon mo. Walang problema. Umalis ka na, Orion! Sundin mo! Pumunta ka sa impyerno! Pumunta sa impyerno! Bakit kayo nang papamatay? Hindi! Hindi maaring totoo yan. Sumama kayo sa Demon Clan. Deserve nyo mamatay. Ang lakas mong taktan ng aming master! Sektang Dustville sumama sa mga demonyo. Hindi pa natin natapos ang surprise attack na yan. Libong kaharian.
Sa 3,000 kaharian, sa ilalim ng langit at lupa, wala akong pakialam kung maglaban ng patas ang mga kapantay. Pero pansasamantalahan ng mahina, subukan natin kung may laban pa ang matandang babae na to. Naabutan niya ang batang ginoo namin! Impossible! Cecilia! Walang hiya. Ginagamit niya talaga ang ipinagbabawal na teknika. Walang problema. Ni Mamput 5 hakbang. Simula nang lumitaw ang hagdan ng Dragon Ascension, walang nakarating sa taas na ito. Mahusay, Batang Ginoo! Wait, walang laban ba talaga tayo sa Demon Clan? Sektang Stormweaver ay nakakadana na durugin at maglingkod sa akin. Hindi! Imposible! Ganito! Paano nangyari to? Imposible! Hindi pwede! Isang tao lang! Paano nangyari to? Master Zane! Itigil mo na! Hinahadlangan ka ng hagdan! Hindi pwede! Ako ay henyo ng Demon Clan! Ako ang pinakamalakas na binhi ng aking clan sa 5 taon! Ang aking kalooban, ang aking pundasyon, hindi maaaring mas mahina sa isang tao! Ang aking pundasyon ay hindi maaaring mahina kaysa sa isang tao lamang! Darating na ang lakas ng langit. Tingnan natin kung ang isang mortal ay makatiis nito. Siguradong patay ka. Lakas ng langit. 5 taon akong tinawag na basura. 5 taon akong tinawag na basura. Naranasan ko ang lahat ng kahihiyan. Alam ko ang pakiramdam ng pagkatalo. Anong mangyayari kung lakas ng langit? Ako, si Leo Storm. Harapin ko ito. Ang galing ni Master Leo! Siya ay talagang pambihira. Kahit na isang henyo ng Demon Clan, hindi siya kayang talunin. Natalo ka! Hindi! Nandaya ka! Anong uri ng madilim na mahika ang ginamit mo? Natalo ka ng patas, pero sinisisi mo ang pandaraya. Kung ganon, pwede ko bang sabihin na ang 2 panalo ng Demon Clan ay dinaya rin? Ang lahat ba ng Demon Clan ay ganon na hindi matanggap ang pagkatalo? Pinapahiya mo ang Demon Clan! Papatayin kita! Sa mga tao, meron talagang isang tao na kaya na labanan ang batang ginoo namin. Kailan naging mayaman ang lahing tao ng henyo? Ano man ang mangyari, dapat siyang tanggalin. Siya ay napakalaking banta sa aming Demon Clan.
Ang tao na yan ay nararapat mamatay. Pinilit niya pa ang aming master na gamitin ang mga ipinagbabawal na sining. Kahit patayin siya ng batang Gino, ang kanyang kinabukasan ay tuluyang mapuputol. Putang inang tao yan! Mater Elara, tulungan ba natin siya? Secret technique ng Demon Clan yan, Abyssal Surge. Pwedeng pataasin ang lakas niya ng ilang beses. Hindi kailangan. Fair duel ito. Kahit anong panilin lang, dapat niyang harapin mag-isa. Kung siya ay mamatay, nangangahulugan lang na kulang siya sa galing. Ngunit kung ginamit ang lakas para apihin ang mahina, ako ang haharap. Sa tingin mo talaga kaya mo akong talunin? Paano? Paano ka ganito kalakas? Hindi ako katulad mo. Ipinanganak sa ginhawa. Dati, tawag sa akin ay walang kwenta. Kaya pinilit ko ang sarili ko sa pagsasanay para maging mas malakas. Hayaan mong sabihin ko, ang paghihirap na aking pinagdaanan ay lampas sa iyong imahinasyon. Aming ikaw ay malakas. Ikaw ay henyo. Ngunit, ang patay na henyo ay isang hangal lamang. Gawin na! Patayin siya ngayon! Ano ang nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Walang pakialam ako kung gaano katalino. Kung ikaw ay patay, wala ka na. Gaya ng sinabi ko, kapag magkakalaban, ang buhay ay nasa tadhana. Ngunit kung may mang-api ng mahina, Ang lakas mong saktan! Ang matandang Demon Clan! Gusto mo bang magsimula ng digmaan? simula ng digmaan, puntahan si Acheron Blackwood kung may lakas siya na makipagdigma sa akin. Si Acheron Blackwood ng Demon Clan. Matandang tanga. Matagal kang nagtago sa dilim, sa wakas ay lumantad ka ha? Elana Graves, bagaman galing ka sa Upper Realm, ang iyong kapangyarihan ay wala pang ikasampu ng dati. Hindi ko akalain na lumabas ka talaga sa sementeryo na iyon. Nandito ako ngayon para wakasan ka at ang iyong tinatawag na henyong disipulo. Ang isang abnormal tulad niya ay hindi dapat umiral sa mundong ito. Papatayin mo ako? Overestimate mo ang iyong kapangyarihan o underestimate mo ako? Kahit ang aking kapangyarihan ay wala pang ikasampu ng dati, sapat na upang harapin ka. Kung gusto kitang patayin, siyempre handa ako. Kaya, ito na ang buong lakas ng Demon Clan mo? At yun naman, malapit ang master at disipulo. Una kong nabasagin ang luminous heart ng bata nito, pagkatapos ay gagawin kang isang cursed soul-like. Leo, manatili sa likod ko. Sama-sama nating atakehin. Sagot ng 3,000 kaharian sa buong langit at lupa. Sino ang magdahasaktan ang aking disipulo? Patayin!